Ang ekonomiya ay isang koleksyon ng mga proseso ng produksyon at konsumo na nagtutulungan upang lutasin ang pangunahing suliraning ng pang-ekonomiya. Ang problema ay limitado lamang ang ating mga mapagkukunan, ngunit halos walang hanggan ang potensyal ng tao sa pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Ito ang pundasyon ng economics. Sa huli, ang bawat pag-aaral, papel teorya, patakaran o eksperimento sa ekonomiya ay isang pagtatangkang makahanap ng solusyon sa isang problemang sa likas nitong katangian ay walang solusyon. Itinuturing ang economics bilang isang agham panlipunan at kahit na may ilang siyentipiko mula sa mas mahigpit na larangan na hindi ito palaging tinatanggap sa kanilang maliit na samahan, sinusunod pa rin ito ang parehong mga proseso upang tuklasin ang mundo sa paligid natin. At tulad sa agham o anumang bagay na napakakomplikado, may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga eksperto sa lahat ng antas ng akademya at sa buong kasaysayan ng paksa. Ang mga paaralan ng kaisipang pang-ekonomiya ay malawak na kategorya para pagsamahin ang mga ekonomista sa pangunahing grupo. Ngayon, ang unang bagay na dapat malaman tungkol sa mga school of thought ay nagkakasundo sila sa karamihan ng mga issue. Katulad ng dalawang pisiko na tiyak na magkasundo na ang isang bagay na nakahinto ay mananatiling nakahinto, ngunit maaaring magkaiba ng opinyon tungkol sa string theory, ang dalawang ekonomista rin ay tiyak na magkasundo na mayroong opportunity cost sa bawat unit ng produksyon. Ngunit maaaring magkaiba sila ng pananaw tungkol sa pangmatagalang epekto ng mga buwis sa konsumo. Pero ang dahilan kung bakit mas madalas mong marinig ang mga hindi pagkakasundo sa economics kaysa sa pisika ay may tatlong dahilan. Isa, ang pundasyon ng economics ay isang tanong na walang tiyak na sagot, kaya mayroong bahagi ng pilosopiya at moralidad sa larangang ito. Kahit gaano pasubukan ng mga ekonomista na gawing puro ito gamit ang matematika at estadistika. Dalawa, mahirap talagang magsagawa ng mga eksperimento sa ekonomiya. Kung may radikal na bagong teorya tungkol sa epektibong pagbubuwis, ang tanging paraan para malaman kung gagana ito ay ipasa ang batas sa isang bansa at suriin ang mga resulta. Kung hindi gumana ang eksperimento, para mo nang winasak ang isang bansa. Ang hirap sa pagsubok na ito ay nangangahulugan din na maraming kakaibang ideya ang mahirap patunayan na mali, hindi tulad ng kung paano ito ginagawa sa isang chemistry lab. At pangatlo, ang ekonomiya ay isang bagay na nararamdaman nating lahat araw-araw. Ang ekonomiya ay may malaking epekto sa ating pinansyal na kalagayan, gobyerno, pagre-retiro, kapaligiran, antas ng krimen, at halos lahat ng maaaring maging balita. Tulad ng kahit anong bagay na mahalaga sa mga tao, may kanya-kanyang opinyon sila tungkol dito. Ang mga opinyong iyon ay hawak ng lahat, mula sa mga Nobel laureate na ekonomista hanggang sa mga baliw na nagtataguyod ng isang ekonomiyang nakabase sa buto. Kung hindi pa sapat ang pagtatalong ito, may isa pang issue na nagpapahirap sa mga paaralan ng kaisipang ito, at iyon ay wala talagang matitibay na hangganan sa pagitan nila. Karamihan ng mga ekonomista ay sumasang-ayon sa ilang prinsipyo ng isang paaralan ng kaisipan, habang hindi sumasang-ayon sa iba, na isang positibong bagay. Walang mananaliksik ang dapat matali sa iisang pamamaraan ng pag-iisip. Ngunit para mas maintindihan ang magulo nating mundo, susuriin natin ang tatlong major school, Classical, Austrian at Keynesian. Upang maipakita ang pagkakaiba ng mga school na ito, aalamin natin kung paano nila inirekomenda ang solusyon sa pangunahing suliranin sa ekonomiya. Ang mungkahi nila tungkol sa papel ng pamahalaan, ang tingin nila sa papel ng isang individual, ang iminumungkahi nilang gawin sa panahon ng krisis pang-ekonomiya, at sa huli, ano ang sinasabi nilang susi para makamit ang mas mayaman at mas masayang ekonomiya. Ngayon, ang mga ekonomiya ay palaging umiiral, at bago malaman ng mga tao kung ano ang ang kanilang ginagawa, sinusubukan na nilang tugunan ang kanilang mga kagustuhan gamit ang limitadong mga yaman na mayroon sila. Ito ay nagpatuloy ng napakatagal na panahon at maraming dakilang imperyo ang umusbong, namuhay, at bumagsak habang may mga ekonomiyang hindi nila naisipang pag-aralan. Ng partikular, lahat ng mula kay Aristotle hanggang kay Jesus ay nagbigay ng sagot sa tanong, ngunit wala pang nakaisip na itanong kung ano nga ba talaga ang tanong. Paano matutugunan ang walang hanggang pangangailangan gamit ang limitadong yaman para sa 1,000
Alex? Nagbago ang lahat noong ika-18 siglo dahil sa isang lalaking nagngangalang Adam Smith na siyang nagpasimula ng economics at bumuo ng pundasyon ng tinatawag ngayong classical school. Ang classical school ng economics ang unang anyo ng economics bilang isang hiwalay na larangang pang-akademiko. Naiiba ang economics sa pananalapi, pamahalaan at filosofiya. Si Adam Smith at iba pang unang tagapagtaguyod nito ay nagsimulang pag-aralan kung paano gumagana ang mundo para mapalago ang yaman ng mga bansa. Natuklasan nila na ang mundo noon ay pinamumunuan ng isang teoryang kalaunan tinawag na merkantilismo na maaaring naging sariling paaralan ng kaisipang pang-ekonomiya kung hindi ito labis na may mga batayang pagkakamali. Ang sistemang ito ay umaasa sa mga bansa na desperadong nag-iipon ng maraming ginto sa pamamagitan ng pag-e-export ng mas marami kaysa sa ini-import, pagmina nito sa kanilang mga teritoryo o kolonya o pandarambong gamit ang labanan. Tinalakay na natin ang tungkol sa merkantilismo at kay Adam Smith dati sa channel na ito. Para sa karagdagang kaalaman, panoorin ang mga video na iyon. Pero ang mahalagang punto dito ay ang merkantilismo ay talagang naging maayos sa karamihan ng bansa sa kasaysayan. Ang mga bansang ito ay napakasimple at ang kanilang tagumpay sa ekonomiya ay pangunahing nakabatay sa lakas ng kanilang ani sa anumang taon at kalaunan ay naging tungkol sa dami ng mga kolonya na kaya nilang angkinin. Sa madaling salita, ito ay parang laro na kung saan ang panalo ng isa ay talo ng iba. Kung may isang tao o bansa na yumayaman, ito ay dahil may ibang tao o bansa na naghihirap at ang merkantilismo ay sumasalamin sa katotohanan ito. Ang perpektong pinapatakbong patakaran sa pananalapi at pera ay hindi masyadong makakaapekto sa pangkalahatang kasaganaan ng mga basic na bansa. Parang naglagay ka lang ng nitrous oxide sa isang karwahe. Wala rin namang mangyayari at malamang ay lalo lang malilito ang lahat dahil sa hindi naman kailangang gawing komplikado ito. Pero nagsisimula ng magbago ang lahat ng ito noong sinusulat ni Adam Smith ang The Wealth of Nations. Ang mga unang pabrika na pinapagana ng steam ay nagsimulang lumitaw at sa unang pagkakataon, ang yaman ay hindi na lang basta tinatanim o minimina, kundi nililikha na ito ng maramihan na nagbigay ng pagkakataon sa lahat ng tao na yumaman. Walang lipunan na tunay na uunlad at magiging masaya kung ang karamihan sa mga miyembro nito ay mahirap at nagdurusa. Makatarungan din naman na yaong mga nagpapakain, nagbibihis, at nagbibigay ng tirahan sa buong sambayanan ay dapat magkaroon ng sapat na bahagi mula sa bunga ng kanilang sariling paggawa upang sila man ay maging maayos ang pagkain, pananamit, at tirahan. Ngayon, parang tunog komunista ang sinasabi nito. Pero ang sinusubukang iparating ni Smith dito ay may tamang paraan ng pamamahagi ng yaman para sa lahat ng miyembro ng lipunan. Hindi naman ito kailangang maging lubos na pantay-pantay, pero hindi rin dapat na may lumalaking uring magsasaka na sumusuporta lang sa kakaunting maharlika. Ang dahilan di dahil sa isang marangal na layunin na pakainin ang mahihirap, kundi para mapaunlad ang mga pamilihan at mahati-hati ang paggawa. Para ipakita ang kahalagahan nito, ginamit ni Smith ang halimbawa ng isang aspil, isang maliit, matulis, at matalim na metal na patpat, na parang napakasimpleng produkto pero kung isang manggagawa lang ang gigising sa umaga at ilalaan ang buong araw niya sa paggawan ng isang aspil, di niya ito magagawa dahil kailangan niyang minahin ang mga materyales, linisin ang bakal, pandayin ito, at patalasin para makagawa ng aspil. Kung ang bawat gawain ay gagawin ng magkakaibang manggagawa, maaari nilang tutukan ang kanya-kanyang trabaho at mapapadali ang paggawa ng mga aspil. Sobrang dami ng magagawang aspil na maaaring ipamahagi sa lahat sila, abadibatsin sila at magkakaroon ng mas marami dahil sa kanilang ambag sa prosesong ito. Ang tao na gumagawa ng aspil ay katawa-tawa sa atin, ngunit sa mahabang panahon, ito talaga ang pagtatrabaho ng mga ekonomiya. Ang mga feudal na baryo ay gumagawa ng halos lahat ng kanilang kailangan at maging ang bawat pamilya ay halos sapat na sa sarili nila. Ginagawa ito ng mga tao dahil wala silang ibang pagpipilian.
Ang mga pamilyan sa baryo ay napakasimple lang at karamihan sa mga magsasaka ay di pa tumatanggap ng kita gaya ng alam natin ngayon. Pero sa pagpasok sa mga pabrika at pagkakaroon ng sahod, nagkaroon na ng kakayahan ang mga taong bumili ng mga bagay na nagbigay daan sa buong ekonomiya na magpakadalubhasa. Sa kanyang aklat noong 1785 na Groundwork of Metaphysics and Morals, sinabi ng pilosopong si Immanuel Kant na lahat ng gawain, kalakalan at sining ay nakinabang sa paghahati-hati ng trabaho. Kapag ang bawat manggagawa ay nakatuon sa isang gawain, mas magagawa niya ito ng mas mahusay at madali kaysa sa isang taong gumagawa ng lahat. Kung ang trabaho ay hindi hinati-hati at pinag-iba-iba, kung lahat ay gumagawa ng lahat, nananatiling napaka-primitibo ng mga gawain. Kaya sa bagong pag-unawang ito, kung paano bumuo ng mas mabuting mundo, ito ang mga mungkahi ng mga naunang pilosopo at mga tagapondo na naging mga ekonomista. Dapat malaya ang mga pamilihan na makapagpalitan ng produkto sa mga tao, mapagbuti ang kanilang kasanayan, at matiyak na may magpapakadalubhasa rin para matugunan ang mga pangangailangan nila. Kailangang tigilan na rin ng mga bansa ang pagtatangkang ipunin lahat ng ginto. Sa halip, alamin nila kung sino ang mahusay sa bawat bagay. Pag nalaman na ito, makipag-trade sa ibang bansa para tumaas ang yaman. Ang produksyon ang pinakamahalagang bahagi ng ekonomiya at dapat pag-ukulan ng malaking pagsisikap na gawing mas epesyente ito upang mas maraming yaman ang malikha mula sa pagproseso ng hilaw na materyales tungo sa mas komplikadong produkto. Ang pakikialam ng gobyerno sa malayang pamilihan ay dapat limitado lamang sa pagtiyak na natutupad ang mga kontrata at hindi pinapayagan ang panlilinlang sa mga individual. Ipinapalagay ng classical na economics na ang bawat bumibili, nagbebenta at nagtatrabaho ay isang ganap na rasyonal na individual at palaging gagawan ng pinakamakatwirang desisyon para sa kanilang sariling kapakanan. Makasariling interes. Sa madaling salita, sinasabi ng classical na economics na maaari tayong magtulungan para gawing mas mabuti ang mundo sa pagiging sobrang makasarili. Sa tingin ko, si Gordon Gekko ay malamang na classical na ekonomista. Ngayon, ang mga teoriyang ito ay gumana ng maayos at noong inilapat sa panahon ng industriya, sila ang naging gabay sa pag-unlad ng mga trabaho, kumpanya at pamilihan na kilala natin ngayon. Pero hindi perpekto ang mga ideyang ito. At ngayong naitatag na ang pundasyon, ang mga magagaling na palaisip mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimulang mag-isip kung paano ito mapapabuti. Ang unang tunay na nagpagulo sa bagong paraan ng pag-iisip na ito ay isang grupo ng mga ekonomista mula sa Vienna na bumuo ng Austrian School. Ang Austrian School ay may maraming pagkakatulad sa classical economics at karamihan sa mga ekonomistang nagbigay kahulugan sa paaralang ito ng pag-iisip ay hindi rin alam na bumubuo na sila ng isang paaralan. Katulad ng malamang na hindi rin alam ni Adam Smith na nililikha na niya ang disiplina ng economics. Sa halip, ang mga naunang akademikong ito ay sinusubukang ayusin ang ilang kakulangan ng classical economics, pangunahin sa pagkilala na ang ekonomiya ay hindi isang hindi malinaw na masa ng produksyon, kundi ito ay binubuo ng mga individual. Kaya, idinagdag ng mga scholar ang mga konsiderasyon sa pagkilos ng mga individual at kung paano nila pinahahalagahan ang mga bagay. Si Karl Menger ang tinuturing na ama ng Austrian School of Economics at kinikilala sa kanyang ambag sa teorya ng marginal utility kasama ang kanyang estudyante na si Friedrich von Wieser. Ang teorya ng marginal utility ay isang napakahalagang ambag sa economics bilang isang kabuuan. Ipinapaliwanag nito na ang mga produkto ay nagbibigay ng pakinabang, ngunit ito ay nababawasan sa bawat karagdagang unit ng produkto. Ang dagdag na pakinabang na nakukuha ng isang tao mula sa pagkakaroon ng isang takure kumpara sa wala ay medyo malaki. Bigla na lang silang makakapagpakulo ng tubig at makakagawa ng tsaa o kape na dati ay hindi nila magagawa kung wala silang takure. Ang pagkakaroon ng dalawang takure mula sa isa ay may benepisyo. Ngayon, mas marami ka nang mapapakulo ang tubig anumang oras. At kung masira ang isa, may reserba ka na agad na handang gamitin sa paggawa ng tsaa at kape. Pero 3 takure, 4 na takure, 20 takure. May hangganan lang talaga ang dami ng tsaa at kape.
na kailangan ng isang bahay at sa kalaunan, sumusobra na ang mga ito at gusto na ng tao na bawasan sila. Ibig sabihin, sa sobrang dami, nagkakaroon na ng negatibong halaga ang isang bagay para sa mamimili. Taliwas ito sa pananaw ng klasikong paaralan ng economics na nagsusulong lang ng paggawa ng maraming produkto hanggat maaari at hinahayaan ang malayang pamilihan na magpasya kung saan mapupunta ang mga iyon. Ngayon, maaaring halata na ito, pero tandaan mo ang dalawang mahalagang bagay. Ang una ay ang teoryang ito ay nagbigay ng ambag sa paglutas ng pangunahing suliraning pang-ekonomiya. Oo, mayroong walang katapusang mga kagustuhan at limitado lang ang mga yaman para matugunanan ang mga iyon. Pero dinagdagan nila ng paliwanag na may ilang partikular na kagustuhan na maaaring masobrahan ng pagtugon. Kaya dapat iwasan ito ng ekonomiya sa abot ng makakaya para may matira pang yaman na magagamit sa pagtugon sa ibang mga kagustuhan na hindi pa natutugunan. Ang pangalawa ay ito ang unang senyales ng isang teoryang pang-ekonomiya na umaangkop sa isang mundo ng tunay at tuloy-tuloy na paglago. Bago ang taong 1800, ang ideya na may tao na maaring sumobra sa isang bagay ay kakaiba. Pero dahil sa mga pabrika sa Europa na nagtatrabaho araw at gabi para gumawa ng kung ano-anong bagay, ang desisyon na ginagawa ng lahat ay nagsimulang magbago mula sa kaya ko ba itong bilhin patungo sa alin ang mas gusto ko ito o iyon. Ang mas malalim na pag-unawang ito sa isang mundo na nagiging mas sagana ay sa huli ay humantong sa subjective theory of value. Sinasabi ng teoryang ito na ang isang bagay ay di katumbas ng halaga ng mga materyales at paggawa na ginamit para gawin ito, kundi ito ay nakabase sa kung gaano ito kahalaga. Maaaring gugulin ng manggagawa ang buong buhay sa paghuhukay ng pinakamalalim na butas sa mundo. Ngunit mas mahalaga pa rin ang butas na 3 talampakan lang ang lalim ngunit may natagpuang solidong ginto. O kung iuugnay sa industriya, maaaring gumawa ang isang pabrika ng kotse gamit ang titanium. At sigurado, mas maganda siguro ang kotse kaysa sa gawa sa bakal. Pero 10 beses ang dami ng oras ng paggawa at 10 beses ang gastos sa materyales para gawin ang parehong kotse. At baka 20% lang ang gaan at tibay ng pagkakaiba. Dahil hindi magbabayad ang mga tao ng $300,000 para sa isang titanium edition na Toyota Camry, hindi ginagawa ang ganitong uri ng produktong mas mababa ang halaga sa paningin nila. Sino ang nagdedesisyon na hindi ginagawa ang mga produktong ito? Mga rational na consumer. Kaya biglang nagdagdag ang Austrian School of Economics ng pangalawang papel para sa malayang pamilihan. Hindi lang ito naging daluyan ng palitan na nagpapahintulot sa mga tao na magpakadalubhasa at makagawa ng mas marami. Ito rin ang nagtatakda kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi. Biglang ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi na kung gaano karami ang kaya mong gawin, kundi kung gaano ka maingat magpasya kung anong gagawin. Ang mga mamimili ay hindi na basta mga unit ng paggawa. Hindi, ang mga mamimili na ngayon ang hari. Itinuturing ngayon ng maraming ekonomista ang Austrian economics bilang isang napakaminoryang ideolohiya dahil sa ilang kadahilanan. Ang unang totoong dahilan ay dahil ang mga mamimili ay maaaring maging mangmang at irasyonal. Hindi maganda na bigyan sila ng lubos na kalayaan at umasa na lang sa pinakamabuti. At pangalawa, ito ay napaka-kontrobersyal dahil sobrang umaasa ito sa haka-haka kaysa sa matematika o estadistika. Dahil dito, maraming teorya nila ang hindi mapapatunayan na mali. Ibig sabihin, imposibleng mapatunayang mali. Na parang maganda pakinggan. Pero sa totoo lang, ibig sabihin lang nito na dahil walang mahigpit na modelo o tiyak na panuntunan, mahirap sabihin na ang kinalabasan ay nagpapatunay ng kabaligtaran sa teorya mo. Ngayon, dahil ang economics ay isang agham, napakahalaga na lahat ng teorya ay may matibay na balangkas para masubukan. Gumagawa ng hypothesis, nagsasagawa ng eksperimento, sinusukat at itinatala ang mga resulta. Kung di mo magagawa iyon, di ito agham. Dahil dito, napansin ng mga tao tulad ni Paul Krugman na ang Austrian economics ay mas sangay ng filosofiya kaysa economics. Nananatiling popular ang Austrian school sa labas ng akademya. Simple at lohikal ito. Sinusuportahan
ang prinsipyo ng malayang pamilihan. Inaalis ang nakakainip na pagmomodelo at matematika sa economics. At marami ang naitulong nito sa ating makabagong pag-intindi sa mundo. Di ibig sabihin na di na mahalaga ang mga naging ambag ng school na ito at ng mga tagapagsalita nito kahit na tiningnan ito ng mababa ng mga modernong akademikong ekonomista. Mga konsepto tulad ng marginal utility, pagpili ng consumer, at opportunity cost ang itinuturo sa mga estudyante sa kanilang mga panimulang klase sa economics. Pero may mga paraan pa rin para mapabuti ito at gawing isang praktikal na balangkas ang mga pag-unawang ito kung paano pamahalaan ang isang bansa. Hayaan ang mga tao na gawin ang nais nila. Dito pumasok si John Maynard Keynes. Kung may narinig na ekonomista ang isang karaniwang tao, malamang si Keynes yun. Itinuturing siyang pinakamaimpluwensyang ekonomista ng ika-20 siglo at hanggang ngayon, ang nagtakda ng paraan kung paano pinamamahalaan ng halos lahat ng gobyerno sa mundo ang kanilang mga gawaing pang-ekonomiya. Marami at napakalawak ng kanyang mga naging ambag para talakayin sa iisang video. Ngunit isang teorya na naging napakahalaga noong kanyang panahon ay ang pagpapakilala ng counter-cyclical fiscal policy. Simula nang ipakilala ang classical economics at ang konsepto ng kayamanan ng mga bansa, ang mga ekonomiya ay naging mas komplikado. Ang mga pabrika, pamilihan, mga advanced na sistemang pinansyal, utang ng mga mamimili, at mga pampublikong korporasyon ay karaniwan na ngayon. At ang pagtaas at pagbaba ng pambansang kasaganaan ay hindi na tinutukoy ng ani kundi ng business cycle. Noong unang bahagi ng 1800s, nagsimulang makaranas ang mga ekonomiya ng pagtaas at pagbaba na hindi lamang maipapaliwanag ng panlabas na puwersa, kundi pati na rin ng saloobin ng mga tao sa loob ng bansa. Dahil ang mga mamimili na ngayon ang sentro ng makabagong ekonomiya, ang kanilang nararamdaman ay may malaking epekto sa ekonomiya, kung hindi man higit pa, kaysa sa mga totoong puwersa tulad ng mga natural na sakuna, digmaan o salot. Pinatutunayan nito na ang paaralang pang-ekonomiyang ito ay produkto ng panahon nito. Isinulat ni Keynes ang kanyang pinakatanyag na akda, ang pangkalahatang teorya ng trabaho, interes, at pera sa panahon ng dakilang depresyon. Ngayon, ang ganitong uri ng pagtaas at pagbaba ay maaring maging nakakabahala at makaapekto sa kalusugan ng ekonomiya sa pangmatagalan. Halimbawa, sino ang gustong mag-invest sa isang kumpanya kung alam nilang darating ang isang matinding resesyon tuwing 10 taon na malamang ay magpapabagsak sa negosyong iyon? Eh di wala. Pero kailangan ng mga negosyo ng pondo para magpatuloy na lumago at makatulong sa ekonomiya. Ang solusyon ay subukang gawing mas maayos ang business cycle sa pamamagitan ng artificial na pag-impluwensya sa paggastos ng mga mamimili. Ginagawa ito ng mga bansa gamit ang fiscal policy na mas mataas ang buwis at mas kaunti ang ginagastos ng gobyerno kapag maganda ang ekonomiya, at kabaliktaran naman kapag mahina ito. Ang mas mataas na buwis ay epektibong pumipilit sa mga tao na magkaroon ng mas kaunting pera, na nangangahulugang hindi sila makakagastos ng labis o mangutang ng sobra, kaya hindi masyadong magarbo, kapansin-pansin, at parang kay Gatsby ang magagandang panahon. Sa kabilang banda, kapag binabaan ang buwis at nagsimulang gumastos ng malaki ang gobyerno, bigla kang magkakaroon ng dagdag na pera sa bulsa na maaari mong gastusin para hindi maging ganoon kasama ang ekonomiya sa panahon ng resesyon. Ang plano ni Keynes ay di tuluyang alisin ang business cycle, kundi gawing ganito mula sa dating ganito ang itsura nito. Medyo mahirap makita ang benepisyo ng paggawa nito. Oo, hindi na ganoon kasama ang masasamang panahon, pero hindi na rin ganoon kaganda ang magagandang panahon. Kaya ano nga ba ang punto? Ang argumento kasi ay kapag pareho mong pinahinahan ang tindi ng mga ito, mas nagiging consistent ang ekonomiya at mas makakapagplano ang mga tao para sa pangmatagalang pag-unlad, imbes na puro pag-survive lang sa susunod na malaking pagbagsak. Ayaw ng Austrian School sa ideyang ito dahil pakikialam ito sa malayang pamilihan na maglilimita sa pagiging episyente nito. Madalas nagkaroon ng hindi pagkakasundo sina Keynes at ang kanyang Austrian na kapanabay na si Friedrich Hayek, na nauwi sa mga debate at nakakahiyang pero nakakatawang rap battles na dapat mong panoorin mamaya. Makikita mo ang Keynesian economics na ginagamit halos kahit saan ngayon. Bilang tugon sa pagbagsak ng ekonomiya dahil sa coronavirus,
Ibinaba ng mga gobyerno sa buong mundo ang kanilang mga buwis at naglunsad ng malalaking stimulus package, lahat para mapagaan ang epekto ng krisis. Isang karaniwang kritisismo ng mga modernong ekonomista sa gawaing ito ay ang pagpapatupad ng mga gobyerno ng Keynesian fiscal stimulus sa panahon ng krisis. Ngunit madalas na hindi pinapansin ang mas mataas na buwis at pagbawas ng paggastos kapag maganda ang ekonomiya. Ang economics ay isang napaka-diversified na pag-aaral batay sa isang tanong na hindi masagot. Sa likas nitong katangian, tiyak na magdudulot ito ng ilang di pagkakasundo, magkakasalungat na ideolohiya, at maging ng ilang kontrobersya. Ngayon, hindi naman ito gaanong naiiba sa kahit anong ibang siyentipikong pag-aaral. Magkakaibang opinyon ang mga siyentipiko sa kahit anong bagong teorya sa kanilang larangan kapag tinanong sila tungkol dito. Mas napapansin ang mga opinyon ng mga ekonomista dahil sa maraming paraan, tayo mismo ang parang ginagawang eksperimento. Ang tatlong school ng economics na ito, Classical, Austrian, at Keynesian, ay may maraming pagkakatulad. Ngunit, tulad ng magkatunggaling ideolohiya, natutukoy sila batay sa pagkakaiba. Sa ngayon, nakita natin na ang mga ito ay mas parang ebolusyon ng isa't isa kaysa isang revolusyon. Ngayon, ang revolusyon ay magandang panimula sa susunod na video sa seryeng ito, Marxismo laban sa laissez-faire kapitalismo. Ngunit sa kabila ng mga di pagkakaunawaan, patuloy na nagtutulungan ang mga ekonomista para lutasin ang pangunahing suliraning pang-ekonomiya. Salamat sa panonood. Paalam.